Salpok sa harap ng jeep ang isang motorsiklo sa Plaridel, Quezon. Bahagyang tumilapon ng rider na kritikal sa ospital. Ligtas naman ang lahat ng sakay ng jeep. Bilyon-bilyong pisong halaga ng pera na karamihan ay galing China ang pumasok daw sa mga pina-freeze na bank account ni Mayor Alice Guo at kanyang mga umano'y kasosyo ayon sa isang senador. Hinala naman ng NBI, katulad ng umano'y pineking birth certificate ni Guo, marami pang kaso ng mga dinoktor na dokumento gaya ng nakuha ng 200 individual sa Santa Cruz, Davao del Sur. May report si Mav Gonzalez. Pinuntahan ng GMA Regional TV ang ilang barangay sa Santa Cruz, Davao del Sur na ayon sa NBI ay address ng dalawa sa mga Chinese na binigyan ng dinoktor na birth certificate. Hindi sila kilala ng mga taga roon. Wala po may nakita nga nagpuyo diri, agi-agi lang na sila. Wala dito nakakita og mga Chinese national diri. Sukad. Galing sa kanilang bayan ang mga dinoktor na birth certificate para sa 200 tao mula 2018 hanggang 2019. Sa investigasyon ng NBI Region 11, tunog Filipino ang mga ginamit na pangalan. Karamihan daw sa mga ito ay Chinese nationals at hindi rin sila taga Santa Cruz. Mga may-ari Chinese, mahirap patunton, mostly in Luzon, not here in Davao. Siguradong hindi raw sila taga Davao del Sur. Ayon kay Davao del Sur Special Assistant to the Provincial Governor Mark Cagas, na nooy gobernador nang inisyu ang mga peking birth certificate. Ang Santa Cruz LGU handa raw makipag-ugnayan sa mga otoridad at may sarili ring investigasyon. Sinuspindi na rin nila ang nag-iisang Municipal Civil Registrar na nakapirma sa mga birth certificate. Kakasuhan din siya ng NBI. Para sa NBI at Bureau of Immigration, malinaw itong banta sa national security. Hinala rin ng NBI, marami pa ang ganitong mga kaso. Tulad na lang ng umano'y dinoktor na birth certificate ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Nais din itong paimbestigahan ni Senator Win Gatchalian. May nakausap ako sa Chinese community. Sinabi nila sa akin na ang running price pala para makakuha ng birth certificate kasama na passport, kasama na driver's license is 300,000. Talagang may sindikatong umiikot. Ito in effect 200 Alice Guo to eh. Pinuri naman ni Gatchalian ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC at Court of Appeals kasunod ng freeze order sa lahat ng assets ni Guo. Pina-freeze din ang assets ng mga kasosyo umano ni Guo na sina Chinese fugitive Wang Ziyang at mga money laundering convict na sina Zhang Rujin at Lin Baoying. Ayon kay Gatchalian, malaking bulto ng perang pumapasok sa mga account ay galing China at ipinapadala sa iba't ibang individual at korporasyon. Pag tinignan mo yung income statement niya, lugi yung kanyang mga corporation. Hindi niya ma-justify kung saan nanggagaling. Mataas ang probability nito na money laundering ang nangyari. Kaya na-freeze ka agad yung asset. Kasi kung hindi mo i-freeze to, ang pera madaling mag-transfer. Inalmahan ng kampo ni Guo ang paglalabas ng mga bank account na ani ay confidential at saklaw ng Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 patay habang isang sugatan matapos tamaan ng kidlat sa General Trias, Cavite. Naglalakad daw sila pauwi matapos maligo sa ulan kahapon nang tumama ang kidlat. Bumulagta ang 3 na nagtamo ng mga sunog sa katawan. Ayon sa nakaligtas, hindi niya maigalaw ang kanyang katawan habang nangingisay ang isa sa kanyang kasama. Isa ang Cavite sa mga lugar na sakop ng thunderstorm advisory ng Pag-asa kahapon. Naglabas ng La Niña Alert ang Pag-asa. Base sa kanilang monitoring, 70% na posibleng magsimula na ang La Niña sa Agosto, Setyembre at Oktubre at magpapatuloy hanggang unang quarter ng 2025. Ang La Niña ay ang di pangkaraniwang paglamig ng temperatura ng sea surface sa Central and Eastern Equatorial Pacific. Magdudulot ito ng mas maraming bagyo at higit sa karaniwang dami ng ulan. Kaya posibleng magdulot ito ng mga pagbaha at landslide. Hindi lang sumemplang, nagulungan pa ang braso ng isang rider matapos siyang masalpok ng tricycle sa Quezon. Yan at iba pa sa spot report ni John Consulta. Nasalpok ng tricycle ang motorsiklong yan sa Tagkawayan, Quezon. Sumemplang ang babaeng rider at nagulungan pa ng tricycle ang kaliwa niyang braso. Nilapatan siya ng first aid saka dinala sa ospital. Sa Calasiao, Pangasinan, nasalpok ng paparating na motorsiklo ang garong na lumiko sa kabilang lane
Ayon sa barangay, hindi nagminor ang driver ng garong. Ligtas ang driver nito. Nagpapagaling sa ospital ang nasugatang rider. Hile-hilera sa burol ang mga kabaong na yan sa Cagayan. Sila ang mga nasawi sa banggaan ng bus at pick-up sa Abulog kahapon. Hawak na ng mga pulis ang CCTV ng aksidente. Makikitang pagkarating sa intersection ng bus, nasalpok nito ang tumawid na pick-up truck. Sa lakas na pagkakabangga, dumiretso ang pick-up sa talibapa. Ayon sa mga pulis, posibleng di na malaya ng driver ng pickup na nasa intersection na sila. Lumalabas na overloaded rin ang pickup truck. Desidido raw na magsampa ng kaso ang ilan sa mga naulilang kaanak. Wala pang pahayag ang bus driver na nagpapagaling pa sa ospital. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Phreatic eruption na itala ng PHIVOLCS sa Bulkang Taal. Nabalot ang palibot nito ng puting usok. Nananatili ang Taal sa Alert Level 1. 13 flight sa Terminal 3 ng NAIA na delay matapos sumadsad sa damuhang bahagi ng paliparan ang eroplano ng Cebu Pacific. Nahila na ito kaninang hapon. Cable car project ng gobyerno target gawing operational sa 2028. Iko-konekta niyan ang Antipolo sa MRT4 station sa Taytay Rizal na konektado naman sa mga lugar papuntang Ortigas at EDSA. Ninakaw na Amorsolo painting sa Hofelenia Museum sa Silay City, Negros Occidental na recover na ng NBI. Arestado na ang 2 suspect. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 87% daw ng mga working Filipino ang nakararanas ng mental health issue dahil sa trabaho, ayon sa isang pag-aaral. Ang ilang paraan para labanan ang work-related stress, alamin sa report ni Von Aquino. Sa 8 taon ni Kenneth Nicolas sa BPO industry, nakaranas na raw siya ng stress dahil sa pag-aalala sa kanyang performance. Nahirapang matulog at bumigat ang timbang dahil sa stress eating. Pag stress ka, kailangan mo kailangan mo ilabas yung stress eh. So basically, I do it a lot. Kaya yun, medyo malaki rin yung belt ng battery natin. Stress eating din daw ang naging coping mechanism ni Daniela Roque. Pressure din po siguro sa work kasi sa dami po ng trabaho natin, pagkagising ng umaga, chocolate bar na po talaga. Tapos every time po na magla-lunch, marami po ako masyadong pagkain. Parang naka-buffet na po ako. Sa pag-aaral ng isang insurance provider, lumabas na 87% ng mga Pilipino ang nakararanas ng at least isang mental health issue dulot ng work environment. Mataas umano ito ng 11% kumpara sa global average na 76%. Kabilang na rito ang hirap sa pagtulog, stress at anxiety, hirap sa pag-concentrate, pagkawala ng kumpiyansa sa sarili, feelings of worthlessness at eating disorders. Ayon pa sa pag-aaral, dahil sa poor mental health, 68% ng mga Pinoy workers ang nag-iisip na mag-resign o magpalit ng trabaho. 57% ay kumukuha ng training course para magpalit ng trabaho. 54% ang nagre-remote work para di pumunta sa opisina. At 50% ang nagsisick leave. Ayon sa isang psychologist, kapag ang pinagmumula ng stress ay work-related. Hanapan nyo ng paghuhugutan na meaning ang ating trabaho. So either ito ay stepping stone para sa career na gusto natin. Kung itong trabaho ay trabaho dahil gusto mong makakita para sa iyong pamilya, to provide for your family, yun yung meaning ng work. Pagtapos na ang oras ng trabaho, ipahinga ang isip mula sa trabaho. Gamitin ang mga vacation leave para makapag-reflect at mag-relax. Find a way to shut off the work brain pag nakaalis ka na ng trabaho. Kasi minsan iniisip pa rin natin yung mga trabaho natin. So either do something completely different. Kung ang pinagmumula naman ng stress ay ang katrabaho, mainam na kontrolin ang sarili at maging profesional. Dapat din daw sinusuportahan ng mga kumpanya ang mental health at stress management ng mga empleyado. Allowing workers with realistic time frames and realistic workloads. And allowing pag non-work hours, non-work talaga. Now, unless emergency ang job mo, you're an emergency worker, sana magkaroon ng talagang sacred time off so that their workers can attend to their family. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Nailed it ang entry ni Andrea Torres sa viral na Please 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 Makeup Transformation Challenge. From bare face to kabog na makeup transformation ang atake ni Andrea. Cast at crew ng Pulang Araw nagpasalamat sa good comments ng viewers sa upcoming serye. Hindi niyo po alam kung anong ligaya yung nabigay niyo sa amin. Grabe, sobrang overwhelming. Masaya na maganda yung mga feedback sa lahat ng mga nakanood. BTS member Jungkook mapapanood na sa big screen. Nireveal sa X ng kanilang label ang title ng project na Jungkook I Am Still. Hinala ng fans, isa itong documentary. K-pop girl group na New Jeans, newest honorary tourism ambassadors ng South Korea. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinaliwa ng netizens ang pagre-retouch ng isang batang babae sa Parañaque. Ang kanya kasing salamin ay side mirror ng isang sasakyan. Pusuan na yan sa report ni Joseph Moro. Palis na sana si Ace Buriel pero di siya makamove forward. Isang batang babae kasi ang busy sa side mirror niya. Nakakahiya raw abalahin itong on-flick na street fashion icon. Naka-wolf cut with microbangs at ang pilik mata, wait, at need ng retouch ng maskara. Ang unbothered queen si Jancel. Pagkatapos ng kanyang 5-minute on the spot by the street makeover, nag-viral siya sa TikTok with almost 4 million views. Ito raw ba ang literal na Get ready with me? Mas maganda pa microbangs dito sa akin. pinuri rin ng netizens si Ace na nagtsagang maghintay. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News.